May panonoorin tayo. Napanood mo na ba to? I was just calling you, Casper. Sa totoo lang, medyo may awa pa rin ako sa'yo. Okay? Now, ayaw kitang madamay kay gusgusin. So, binibigyan kita ng 48 hours. Yeah. 2 days, Casper. Seryoso na ako. Kapag ikaw hindi umalis kay Norman Gusgusin at hindi ka lumipat sa akin, magiging malungkot ang Pasko mo. Wow, pare! May pagbabanta si Makabaho! Yun ang maliwanag na pagbabanta. Oo, boss. Puta sinabi, pag hindi ka lumipat sa akin, hanggang Friday. Friday! Ano na? Anong petsa na? Nakakadalawang linggo na. Sinungaling ka, pukin ang ina mo. Nagbabanta ka pa? Friday. Unggoy! Ayun na po, dumating po sa punto na gusto ko lang makipaghiwalay sa kanya. Nabuntis naman po ako. Sa edad mong 15? 15 years old po. Siya, ilang taon na siya nun? 29. Okay, so medyo malayo yung agwat, ano? Do you think, nung panahon na yon na maaari or allegedly pwede kanyang binobosohan, maybe? Opo, binobosohan niya po talaga ako. Nililigaw-ligawan niya na ako eh. Alam ko na yun. Tapos tinakot niya po kasi ako na huwag kang magsusumbong sa ate mo. Ganyan. Kaya papatayin ko kayo. Kaya siya nakulong? Yes, opo. Kaya siya nakulong. Hindi po, 10 years bago siya nakulong. Kasi nagtago pa po. Nagtago siya eh. Nagtago siya ng 10 taon? Nagtago siya ng 10 taon. Mahigit. Parang 15 yata. Most wanted po talaga yan. Kasi 10 taon po. Dahil lang dyan? Opo, dahil po sa akin. Kasi 10 years po siya. Napaka-demonyo po talaga nito. So, hindi siya gano'n? Hindi po. Bakit? Lalo na po, may nakita po ako nakapalo po kasi ako sa inyo, sir. Nakita ko po yung sinasabi niya na, yung pinakyo ka po niya na, sabi niya po, pakyo ka, tapos sabi niya, tumulong ka muna bago ka Gusto ko nga po mag-comment nun sa kanya na tumulong, ikaw nga hindi makapagsustento sa anak mo. Sabi ko, kuya, hindi pinapakuha ni Papa yung, halika muna dito. Ganun. Kahit syempre, kahit kinakabahan ako, pumunta pa rin ako. Tapos, halika, nood ka muna dito. Pinanood niya ako ng bull. Ay! Ano ba yung hindi mo nagugustuhan sa kanya? Yung napanood ko po kasi yung video nila ni Ninong, ni Evelyn po na grabe ka po nila murahin. Okay. And sana po, mahiya rin po siya. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At ito mga kahombre ko. Ito na yung iniintay nating lahat. Ang pagsasalita po ng dating partner ni Mr. Casper. Ngayon, naalamin po natin, no, ang sari-saring istoryang makabuluhan ni Mr. Casper. So, excited ako actually. I'm very, very excited kasi marami tayong malalaman na storya sa kanya. And I am sure na isa din to sa mga ginugusto ni Casper. Nandito kayo sa harap ko na sa kusang loob na pagpunta nyo dito sa akin. And actually, si Madam Jack po ang kumontak sa akin. And then, syempre, nakita ko naman na very interesting naman yung kinuwento niya sa akin. Kaso lang, online, sabi ko, nako, mas maganda sana kung maikwento natin to sa publiko nang galing mismo sa'yo at sa'yo. Magsisimula tayo, mga kahombre ko, sa naging partner ni Mr. Casper
na si Jack, Laika, and Jasmine. Jasmine. Okay. Kaano-ano mo si Casper? Dati ko po siyang kinasama. Okay, ikaw? Kapatid niya po ako. Ikaw? Kapatid din po. Sa magkakapatid kayo? Okay, so bali, ikaw yung unang naging partner niya. Ikaw yung... Hindi niya po ako partner. Hindi ka niya naging partner, ikaw? Naging partner. Naging partner niya rin. Okay, so bali, parang magkakapatid, no? Yung nangyayari ngayon. So, sige, can you tell us your story? Kung paano nagsimula ang story niyo ni Casper? Kasi, gustong malaman ng mga tao kung sino ba talaga tong tao na to, no? Na lagi niyang inuutusan na magmura, magganto, magganyan. Hindi maintindihan ng tao, is this guy good or bad? Kahit ako, hindi ko rin alam. Can you tell us his story, please? 14 years old lang po ako nung niligaw-ligawan po ako niya ni Casper. Tapos po, ayun, so naging, mabait naman po siya, mabait naman po yan si Casper. Tapos po, ayun, naging kami po, nagsama po kami. Inuwi niya po ako sa bahay niya. Nagsama po kami ng mga 5 months lang. Kasi po, hindi ko po, nalaman ko na po yung mga ugali niya na babaero po siya. Lagi ko po siya nahuhuli. Tapos, ayun na po, dumating po sa punto na gusto ko na po makipaghiwalay sa kanya. Nabuntis naman po ako. Sa edad mong 15? 15 years old po. Siya, ilang taon na siya nun? 29. Okay, so medyo malayo yung agwat, ano? Okay, 29. Hiwalay na po kami. Nung nagbuntis po ako, nahiwalay na po ako sa kanya. Kasi, Okay, so wala naman dong foul, no? Ginusto mo yon, Opo, tama? ginusto ko yun. Wala naman problema Yes, sa part na yan. opo. Okay, sige, go. Tapos, ayun po, nung nagbuntis po ako sa kanya, syempre, kasi po, makulit po kasi yan si Casper, hindi po niya ako tinatantanan. Kahit ayoko na po, pabalik-balik po siya. Hanggang sa nakisama pa rin po ako sa kanya kahit ayoko na. Kasi nabuntis nga. Tama. Po ako sa kanya. Kasi, ayun po, nung nanganak po ako sa kanya, Okay. nanganak po ako dun sa anak namin dalawa. Doon na po lalong gumulo yung Buhay, buhay ko po sa kanya. Okay. Nung pagpanganak ko po sa kanya, ayun na po, doon na po yung nangyari yung sa kapatid ko po na si Laika. Ano ba yung mga ugali niya na sinasabi mo? Can you define it properly? Nananakit po siya ng... Nananakit? Yes po, nabubugbog siya. Ano yun? Sakit o bugbog? Bugbog po talaga, sinasampal niya po ako, sinusuntok, sinasabunutan, ganun. Ano yun? Habang buntis ka or after naman? Hindi, bago pa po ako mabuntis, tapos nung nanganak po ako, nabubugbog pa. That's sad. Kaya ka rin humiwalay. Yes po, kaya... Bumalik siya sa buhay mo nung nanganak ka na, tama? Opo. And then, sabi mo, mas naging impyerno yung buhay mo, Yes, tama? Tama ba? Yes po. So, paano nangyari yun sa kanya? Ano nangyari doon sa kanya? Isang araw po kasi, pinaghilot niya po to. Pinaghilot? Pinahilot. Pinahilot. Yes, Okay, pinahilot. Okay. Nagpaalam po siya sa akin, sabi niya sa akin, ate, hilutin ko daw si kuya. Marunong ka maghilot? Hindi po, Okay. hilot lang. Massage. Ganun. Okay, massage. Sabi ko, Okay. sige. Sabi ko gano'n. Pero Pero hindi- hindi ko naman po naisip yung mga gano'n. Pero hindi ko po sinasabi sa kanya na inaaswang nga po ako niyan. May time po noon na kapag nasa CR, nadala po ako sa kanya kasi wala nga pong pinto yung CR namin. Tapos, may time na dadaan siya. Parang alam ko, bata pa rin po ako noon. Alam ko na, Ilang taon ka nun? Sorry. hindi ko po sure kung 12 ba. Mas bata ka sa kanya. Okay. Oh my God. Okay. Tapos nagsasabi po talaga ako sa mama ko. Kaso, Pero sa akin po hindi niya sinasabi kasi kilala niya po opo. yung ugali ko. Talagang Magagalit ka. So, anong nangyari? Sorry, walang pintuan. Anong ginagawa niya? dumadaan po siya minsan, tapos, kunyari, sasabihin niya, maghahagi siya ng pera dun sa maghahagi siya ng pera, 500, ganyan. Bakit? Wala, ewan ko sa kanya. Tapos may time pa na binila niya ako ng cellphone, natigil yun eh. Natigil yun kasi, pag alam kong dyan siya matutulog, doon ako sa mga pinsan ko matutulog. Kasi nga parang Medyo na awkwardan ka na. oo. Parang, ano ba to? Tsaka, Parang may oo, mali, bakit ganun. opo, ganun. Tsaka alam ko talaga, kasi alam kong babaero po siya. Na hindi ko naman ayoko lang yung mababastos ako kasi syempre po Oo, bata po ako. ka pa nun, oh. Do you think, nung panahon na yon na maaari or allegedly pwede kanyang binobosohan, maybe? Opo, binubusohan niya po talaga ako. Yun talaga yun, Opo. binobosohan niya sa tingin. Opo. Tapos one time pa nga, nagising ako, nakayakap na siya sa akin eh. May gumaganyan sa may balbas ba? Kasi yung pinahilot ka niya. O, tapos yung pinahilot. Oh.
Hilot, buong katawan. Nakatalikod eh. Hilot. Nakahiga ba? Nakahiga siya. Okay. Nakadapa siya, tapos ako dito. Kunyari, ito nakadapa siya. Alright, Ako dito. Ah. Syempre ako, ganyan ang hilot. Ang gusto niya, pumatong ako sa kanya. Dito ka sa ano. Nakatalikod siya. Nakatalikod siya, tapos eto siya, nakatalikod. Gusto niya nakapatong ka, hilot mo. Ganon. Sa totoo lang, yun, sumama ako dito para malabas ko din yung matagal ko nang kinikim-kim sa kanya. Okay, go. Kaya natigil kami, binigyan niya ako ng cellphone. Okay. Di kipad ang cellphone dati. Oo, normal lang. Oo. May time na, nasaan ka na? Nagme-message siya sa'yo? Yes. Text. Nasaan ka na? May ano pa nga hindi ko matanda kung mahal ba yun. Nagulat ako talaga. Sabi niya, nagsalita mahal. ng ganun. Oo, syempre ate ko to Oo, syempre. Oo, di ba? Paano kung mahuli mamaya sabihin kabit ako o may relasyon kami na hindi naman totoo. Alam ko sa sarili ko kahit mamatay ako ngayon. Pero noong bata ka pa, naiisip mo yan? Baka maging parang kabit ako. Oo, naiisip ko. Wow. Nasa tamang Matalino ka, no? Matalino ka. Very advanced yung isip mo. Kasi nga na-trauma ako sa kanya sa yung baboso, yung gano'n. Ayoko ng gano'n. Oo. Tapos hanggang sa, ayun nga, nag-text siya ng gano'n. Sinabihan ko pa nga yun, Kuya, bakit ka nagsasabi ng ganyan? Wow, nasabi mo yun? Oo, nasabi ko yun. Ano na siguro ako nun? 2nd year or 3rd year. Okay. Ba't ka nagsasabi ng ganyan? Mamaya mabasa to ni ate. Tapos nagsumbong ka na kay mama. Nagsumbong ako. Tapos nagsumbong na ako sa mama ko. Ma, umiiyak ako. Ayoko na pag, nagtawag si kuya na magpahilot. Ayoko na maghilot-hilot doon. Tapos ayun, sir, nung umiiyak siya, nakita niya ako. Doon na po ako. Bakit ka umiiyak? Bakit ka umiiyak? Anong problema? Kumbaga, Wala, naisip ko na po yun na may ginawa po sa kanya nung gabi nga na hinilo siya. Sabihin mo sa akin. Sa kutob mo na may something. Sabihin mo sa akin, ganyan. Wala talaga. Pinatawag ko po siya nun. Sa anak niya. Sa anak niya. Pumunta po siya nun sa bahay namin. Sabi ko, anong ginawa mo, putang ina mo? Sabi ko, anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa kapatid ko? Bakit umiiyak ka? So, ang ginawa ko nung that time na yon, sir, umalis po ako. Kasi sobra na po Kahit hindi niya po sinabi sa akin, iba na. Pero tapos, alam mo. Alam ko na po sa sarili ko yon. Tapos may kasabay pa po akong babae niya. Dalawa po kami nagkasabay. Nagkita po talaga kami, nag-away po kami. Nagbugbugan pa kami nun. Sa lugar nyo? Sa lugar po namin. Kasi taga doon din po yung naging babae niya, sir. Tapos ayun nga po, nagdesisyon na po ako na umalis na po ako. Magpunta po ako ng Batangas. Nagtrabaho po ako sa Batangas ng 2 months. Tapos po, kasabay nun, ako nagtrabaho na nagpahanap ako sa nanay ko na papasukan na kakagraduate ko lang Na gusto ko talaga, umalis na kasi nga ayoko nga talaga doon. Sabi ko, mama, kahit gusto ko, yung mag-alaga ko ng bata or basta ilayo mo ko dito, gusto ko stay in. Nagtrabaho ko ng 1 taon. Ayun nga po, kala po nga namin na okay na. Kasi nakaalis na po ako, naiwalay na ako sa kanya. Nagtrabaho na po ako ng Batangas, nag-stay na po ako doon. Mas grabe pala pong mangyayari. May mas malala pa after nun. Yung pag-uwi ko po, ayun na po, nalaman ko po na siya naman po pala ang inaano. Okay. Mas bata ka sa kanila Yes lahat. po, bunso. So, ikaw yung Panganay bunso. po ako. Pangalawa, tas pangatlo ka. So, ano naman nangyari sa'yo? Ayun nga, parang ganun din. Pinapasok niya ako sa kwarto. Tas one time, tulog ako noon. Kasi wala po talagang tao sa bahay namin kasi nanay ko nagtitinda. Siya nagtrabaho, ito nagtrabaho. Ako lang po mag-isa sa bahay. Nag-aalaga po ako ng anak niya, pamangkin ko, tsaka yung kapatid kong isang maliit. Ngayon, wala rin yung kuya ko kasi nakakulong. Ako lang po talaga na may edad din na parang 14 years old ako. Inaaswang niya nga po ako. Tapos, Anong ibig sabihin sa inaaswang? Sorry. pinasok niya po ako sa kwarto Tapos, nakayakap siya sa akin na pagkagising ko. So, ganun din. Ganun din. Yung sa statement ko po sa kaso, kasi kinasuhan ko po. So, ikaw yung nagkaso? Ako po yung nagkaso. Ako lang po yung kasama niya. Okay, so yan, mga kahombre ko. So, yung kumakalat, sa internet, hindi naman sa atin galing yon yung kanyang warrant na yun, matagal na ata yun sa internet. Totoo siya. So, confirmed siya by, ano pong pangalan? Jasmine. By Jasmine na siya yung nagkaso na yon. Okay? Sige, go. Pinasok niya ako noon, tapos nililigaw-ligawan niya na ako Alam ko na yun, tapos tinakot niya po kasi ako na huwag kang magsusumbong sa ate mo. Ganyan-ganyan. At papatayin ko kayo. May ganun siya. May papatay. may
Talagang Kahit nun po talaga nananakot na po talaga. Oo. So may threat siya na Oo, gano'n. opo, ganun talaga. Di natakot naman akong si tanga. Hindi, syempre, Oh, normal bata. lang Bata pa matakot ako eh. ka. Tsaka oo. bata po. Bata pa po ako talaga nun. Lahat din yung sinabi sa akin. Syempre, First year, second year yata po ako nun. Tapos, ayun nga po, hanggang sa umuwi yung ate ko, na nagugulat po ako nun, nung high school ako, sabi ko, bakit parang, parang ilag na ilag sa akin yung mga lalaki, ganto ganyan. Na parang ayun pala, parang nililigawan niya na pala talaga ako kasi nga po, chairman siya ng ACRO. Kilala po siya talaga. Okay. So, totoo naman na part siya ng ACRO. Opo, chairman po siya talaga. Okay. Chairman siya ng ACRO. Nililigawan niya na ako noon eh. Tapos parang, ako naman, parang alam mo yun, umano na ako, parang umokay na. Umokay na ako na, nadala na ako. One time, nagbato siya sa akin ng 500, hindi ko kinuha kasi, parang ano ba to? Sabi kong gano'n, parang ganyan. Nagbabato siya ng pera. Oo, tapos binigyan niya rin po ako ng cellphone para may ganun. contact kami. Same, Opo, kasi nga, syempre ako nag-aalaga ng anak niya. Ay, oo nga pala. Tama. Ako po nag-aalaga ng anak niya dahil nasa Batangas. Ito pala, mga kahombre ko, no, para clear, si Madam Jacqueline po, may anak kay Casper. And actually, nandito din, nakita ko din yung anak ni Casper dito. And sobrang kamukha niya talaga yung anak niya. And Chat-chat lang na, kumain na ba kayo? Yung parang, lang naman. Okay lang, wala namang kabastusan na Tapos po, biglang, may hipo-hipo na yun eh. hinihipuan ka? Opo, hinihipuan Paano, na ako saan? eh. Sa katawan? Opo, private parts mo? Private parts na. Pero wala pa po nangyayari sa amin kasi po bata pa ako. Natatakot din, siguro, natatakot din siya na may mangyaring gano'n dahil bata pa ako. Ayun po, pero sa chat, ayun na eh. Okay na po yung namin eh. Parang bumigay na lang din ako sa chat eh. Tapos po, one time, nanghiram ako sa dumating na siya, galing Batangas. Ngayon po, nanghiram po ako sa ate ko ng cellphone na nag-chat po siya sa akin. Nag-text. Cellphone ko po talaga ang hiniram niya. Ay, yung cellphone ko po. Syempre po, bata pa ako. Tanga-tanga. Hindi niya po binura sa sent items ko. Nabasa ko po. Nabasa niya po. Nagkaaway kayo? Hindi po. Hinuli ko po kasi. Ang sabi kasi ng mama ko, Len, may boyfriend na si Mengay. Sabi ko, saktong hiniram niya yung cellphone ko. Ngayon, kung bakit ko naman po binasa sa sent item, ang pagkasabi niya po, andito na si ate. Sabi niya, andito na. Kumbaga parang naisip ko, bakit ganito yung mga niya, parang kilalang kilala, yung boyfriend niya, parang kilalang kilala na kami. Hindi pa namin kilala, parang kilalang kilala na kami. Okay. So, sa'yo na sir, nalaman ko na po na nahuli ko po siya. Anong nangyari? Kasi po yung number na ginamit niya, yun po ang pinantext sa akin ni Ingkong. Si Casper. Ingkong, Casper, same. Isa lang yan. Ni Casper. Yun po yung ginamit niya sa akin. Kasi nung time na yun, pumunta po ako sa katrabaho ko. Tapos, nagkabalikan po kami nun eh. Kasi ang kulit niya po talaga. Nagkabalikan ulit kayo? Nung kayo, nagkabalikan kayo? Umuwi ako ng Batangas. Kinulit-ulit niya po kasi ako, sir. My God, okay. Tapos, sabi niya po sa akin, putang ina mo, nasan ka na? Namumokpok ka na naman. Kung kanino ka nagpapaano, ganun. Hindi totoo, nagtrabaho ka lang naman. Nagpunta lang naman po ako sa kaibigan ko, inano ko lang naman. Nagulat ako, sir, kasi yung number na ginamit niya sa akin, yun yung number na pinantext niya doon. Sa boyfriend. Tapos ayun na po, sabi ko, putang ina mo ha, kayo pala nung kapatid ko, ito yung ginamit niya sa'yo, ganyan-ganyan. Bigla po siyang sa akin na, sino ka? Hindi kita kilala. Bigla po siyang alam ko na ngayon, huwag mo na akong kupalin, putang ina mo, sabi ko. Tapos, chinat ko na po, inano ko na po, tinext ko na, ikaw, Mengay, alam ko na, wrong send pa po siya sa akin. Sabi niya sa akin, kuya, nalaman na ni ate na tayo. Yung relasyon natin. Kasi mo talagang tatanga. Kasi sobra na po siyang kinabahan siguro. Kasi sobrang takot niya na rin sa akin. Tapos takot na rin po siya. Dahil nga, hindi ko na po naalala alam. niya, Nagulo na. nabunbun siya. Yun siya, Tinatakot din po hanap siya. po namin siya. Kasi Takot na takot ako. So parang kumbaga naisahan kayo niya. Yes. So, ayun po, talagang grabe. Ang crazy nung nyo. Anong sinabi ng magulang nyo dyan sa inyo? Hindi nga po makapagano kasi nga nandun na rin po yung takot din sa mama ko. Sobrang takot po. Tapos tinatago lang po namin sa papa namin. Opo, yung mga hindi niya ganito. po alam. Sa totoo lang, pag nalaman, ngayon niya lang malalaman to. Na ganito po. Na ganitong nangyari. Nasaan ba yung tatay niya? Nasa bahay lang po. Oh man, grabe. Tinatago lang talaga namin. Nakakalungkot naman yun, yung ganong part. After nangyari ng sayo,
bumalik ulit siya sa'yo. Yes po. Yun na Yun. Huli na po. Naghiwalay na kami. Tapos na. So, naghiwalay na rin kayo noon, after noon. Hindi po tinago niya ako sa Tondo. Tinago niya po ako ng 1 linggo kasi nga po umiyak ako kasi siguro bata pa ako, umiiyak Hindi mo alam ako. Hindi kung ko anong kaya. gagawin. Oo. Hindi ko kayang yung umalis ako sa pamilya ko. Nakikita niya po ako umiyak pero hindi ako nagsasabi sa kanya. At saka tinetext-text na kita. Uwi ka na dito. Uwi ka na. Hindi kita anuhin, promise. So, ganyan. okay, bakit mo siya kinasuhan? Yeah, yun yung question. Yung sa mama ko po, kasi po, minor de edad po ako. Oh, correct, Mama ko exact. ang okay. Siya po ang nagkaso talaga. Okay. Siya po talaga ang umano sa akin. Which is kapatid mo siya, ha? Sabi mo, mama, yun ba tawag mo sa kanya? Hindi po, yung mama ko rin, dalawa naman po sila. Oo, tama. Yung nanay mo nag-push sa kanya. Oo, At ito saka po. sabi ko po sa kanya, mawawala lahat ng galit ko sa'yo, kasuhan natin yan. Ayun. Kaya Very Kaya po good. siya pumayag din. So, Ah. ginawa ko po, ayun. Kaya siya nakulong. Yes Opo. po, kaya siya nakulong. Hindi po, 10 years bago siya nakulong kasi nagtago pa Nagtago po. siya eh. Nagtago siya ng 10 taon. Nagtago siya ng 10 taon. Mahigit, parang 15 yata. Kaya most wanted po talaga yan. Kasi 10 taon po. Dahil lang dyan. Opo, dahil po sa akin. Kasi 10 years po siyang nagtago. Hindi po siya nakulong pa. 10 years siya nagtago bago siya nakulong. Tapos nakapag-bail siya. Yes po. Kasi bumaba yung kaso sa hindi siya rape, di ba? Ano siya? Dalawa po talaga. Dalawa yung kaso. Yung kaso na rape ba yun? Rape kasi Rape. nga. Dahil bata ka Bata pa. pa ako. Tapos, ano yung isa? Sexual abuse. Sexual abuse. Opo. Sa kanya rin. Ang iniyayabang niya ngayon, I think, is yung sexual abuse Yes daw. po. Hindi niya, wala siyang sinasabi in regards sa rape? Wala po. Parang wala, no? Wala po. Baka ongoing pa yung kaso, hindi mo na alam, hindi mo na Opo, tinanong. wala na po eh. Hindi po kasi, syempre po, hindi po ako nakaka-attend. Oo, tama. Tsaka Hindi kasi po ako naka-attend hassle talaga. din po dahil... Hassle, malayo. Tsaka Oo. hindi Gastos. po. Opo, gastos. Siyempre po, ako lang po ang gumagastos sa anak niya. Oo. So, mga kahombre ko, at para sa mga nanonood sa akin, ito yung isa sa mga problema, unfortunately, dito sa Pilipinas. Kasi, sa tuwi na lang na tulad niyan, meron talagang tunay na ipinaglalaban, tulad nito, tulad niya, para siyang na-abuse, no, sa murang edad. Tandaan niyo to, mga kahombre ko, kasi ang menor de edad po ay vulnerable. So, ibig sabihin nun, madaling mamanipula ang menor de edad. Kaya nga, even sa ibang programa, tulad kay Idol Rafi, hindi niya tinatanggap na yung isang 15 anyos, sigurado hindi, mahal ko to, sasama ko. Hindi totoo yon. Kasi vulnerable age yon, mga kahombre ko. So, in fact, nasubukan natin, nakita natin through their story, na ganun pong ka-vulnerable ang utak ng menor de edad. Kaso lang, merong mga dumadating na ganitong klaseng tao na namamanipula kayo, nakakalusot. Normal lang yon. Kaya sa mga nakikinig na menor de edad dyan, na nakakaramdam kayo ng ganitong klase ng sitwasyon, nasakal kayo, natatakot kayo, nag-threat, natakot kayo sa tao kasi may katungkulan sa ganitong organisasyon, hindi na kayo magsasalita. Huwag kayong matakot, guys. Kasi napakahalaga nito kasi ayan yung makakapag-define ng future nyo. Again, very interested ang social media to understand kung ano ba talaga ang tunay na ugali ni Casper o ni Ingkong kung tawagin ninyo sa labas ng social media at sa loob ng social media, which nakikita nating lahat. Yun bang pinakikita niya sa social media, ayun siya talaga? Hindi po, sir. Napakademonyo po talaga niyang tao na yan. So, hindi siya ganon? Hindi po. Bakit? Lalo na po, may nakita po ako nakapalo po kasi ako sa inyo, sir. Okay. Nakita ko po yung sinasabi niya na, yung pinakyo ka po niya na, sabi niya po, pakyo ka, tapos sabi niya, tumulong ka muna bago ka magano. Per, ano masasabi mo kay Ogag? Binabantaan ka? Natatakot tuloy ako. Ha? Natatakot ka na? Oo, nakakatakot siya. Ano masasabi mo? Sabihin mo na kay Kamote, kay Ogag. Nakakatakot ka naman. Tumulong ka na lang muna bago ka magbanta. Bibistuhin ka daw niya yung buong buhay mo daw Ano, sabihin mo na gusto mo sabihin. Ogag lang ha, Ogag. Paki ulit.
Nakakatakot na siya, boss. Ah? Natatakot na ako. Natatakot ka na? Yun! Ayun, nandiyan siya. Ang cute, oh. Ang Ogag cute, na oh. ogag talaga. Ogag na ogag talaga. Pakiyaw mo nga. Wala ka pa patunayan sa taong bayan. Tumulong ka muna sa taong bayan. Hindi. Pakiyaw mo lang. Isang pakiyaw. Parang ano mo pa yung details ko. Eh, naano mo na nga, na-post mo na nga eh. Gwapo ko sa'yo, no? Ito na sa'yo. Gusto ko nga po mag-comment nun sa kanya na tumulong, ikaw nga hindi makapagsustento sa anak mo eh. Hindi po siya makapagsustento ng anak niya, ganun po ang sinasabi niya. Kaya po gusto ko na rin po talagang, ayun, magsalita po ng ganito. So, hindi siya ganon? Hindi po siya ganun. Okay. Wala po, napakasama po ng ugali po yan. Demonyo po yan. Si So tumutulong ba siya sa inyo? I mean, tumulong ba siya bilang akro, di ba? Isang magandang pundasyon, pangalan, respetado. Nakatulong ba siya sa komunidad nyo? Bilang si Casper, hindi bilang akro. Hindi po. Paano po siya tutulong? Lagi po ngayon nagtatago. Okay. Tago lang po ng tago yan. Yun lang yung pagkakakilala mo dahil Yes nasa po. nangging Yes kaso po. niya. Yes Nagtatago po. Yes siya. po. Pero sa komunidad nyo, may naitulong ba siya? Or? Wala po. Sa ka-akro. Sa ka-akro lang po nila. Sa akro. Sa akro lang po. Doon siya magaling sa akro. magaling sa ka-akro. Kasi syempre po, ang dami pong babae doon. Ay, okay. So, babaero siya talaga. Yun na yun. Oo, ang talaga dami siya. pong babae niyan dun sa amin. Kami na nga lang pong tatlo. Okay. Gwapo kasi talaga eh. Iba talaga. Si Casper talaga yung totoong tuling-tuli. Di ba? Okay, sige. Ikaw, tanong ko sa'yo, no? Hindi ka naman niya natuluyan, di ba, Yes. sa huli. May experience ka rin sa kanya. Nakilala mo rin siya eh. Ano sa tingin mo si Casper? Siya rin ba yung pinapakita niyang nasa loob ng social media sa labas nung panahon na nakilala mo siya? Hindi rin po kasi puro ang ano niya sa akin, mabait lang siya kapag yung gusto kanyang kunin, mabait siya. Pero kasi nakikita ko yung ginagawa niya dito eh. Isang beses nga na nag-computer to, syempre bata, hindi hinanap niya sa lahat ng ng computer shop. Ewan ko ba naman, isang computer shop na hindi niya napuntahan, nandun siya. Sus ko, winasiwas siya talaga. Anong wasige? Winasiwas talaga, wasak-wasak ang damit. Binugbog ka? Opo. Saan? Wala doon Sa kalsada may yun. kalsada, hanggang sa amin. Hindi wala po Nakita mo yun? Oo, nakita ko sa kasi, kanya lahat eh. kasi ano pa ako Pati eh. papa ko, pati mama ko. Takot sa Yes kanya? po. Wala pong nakaawat. Pucha. Kala ko nga po, mamamatay na ako noon eh. Silong-hilo na ako talaga. Oo, kasi yun yung trauma na tumatak sa akin nung nakita ko yun. Parang ang demonyo talaga ng tingin ko sa kanya. Grabe yun, ha? Oo, tas bata pa siya, di ba? Minor de edad. Minor de edad siya noon. Tapos sabi mo nga, tinetret ka. Oo. Anong sabi niya sa'yo ulit? Sabi, wag ang pag nalaman yun ng... Tas may time pa yun pala, kasi nagtatrabaho yung tatay ko sa kanya dati. Gumagawa ng bahay. May time na, may pinakuha yung tatay ko. Tanda ko yun. Kanino? Sa bahay nila, Casper. Okay. Tapos, alika. Siya lang, kinabahan na naman ako. Kasi mag-isa lang, siya lang mag-isa dun eh. Sabi ko, kuya, hindi pinapakuha ni Papa yung, alika muna dito. Sabi niya, ganun. Kahit syempre, kahit kinakabahan ako, pumunta pa rin ako. Tapos, alika, nood ka muna dito. Pinanood niya ako ng Bold. Ay, nako. Totoo, grabe naman yan. Oo, totoo. Tapos? Siyempre, bata ako. Tinakpan ko yung mata ko. Tinakpan ko, napanood ko na yan. Sabi ko na lang ganun para itigil niya. Tapos? Hindi, dapat alam mo yung mga ganitong bagay. Kasi dalaga ka na eh. Sabi niya ganun. Hindi, kuya, uwi na ako, kuya. Umiiyak ako. Tapos, tanda ko yun. Sabi, alika mo muna dito, kamupo ka muna dito. Sabi ko, hindi kuya, uwi na ako kasi hanggang sa tumulo yung luha ko. Natakot din siya, bakit ako umiiyak? Sabi, ba't ka umiiyak? Sabi ko, hindi uwi na ako, kuya. Natatakot kasi ako, baka mamaya mamaya gahasain niya ako eh. Yun na yun. Diba? Hindi kuya, uwi na ako. Baka mamaya dumating na si ate. Wala pa ako dun. Tapos binigyan niya ako ng bracelet nun. Sinuotan niya ako na, ito, bibigay ako sa'yo. Mabait siya pag may gusto siyang kunin na babae.
Binigyan niya ng bracelet. Sabi ko, hindi kuya, wag na mamaya tanungin sa akin to ni ate, saan ko na naman to nakuha? Tinanggap mo naman. Sinuot niya nga kasi. Sinuot niya sa akin. Tapos, sabi... Dala nila din ng takot. Ganun pa rin. Takot pa rin. Yun pa rin yun. Huwag mo huwag mo sasabihin kay ate mo. Sabihin mo, Ako kasi sir, hindi ako natatakot sa kanya. Ayun nga, halata naman. Malakas ka. Sabi Very ko, strong. kung alam ko lang yung mga una palang ginawa sa akin, matagal na sa akin yan. Grabe. Kaya tingin ko sa kanya talagang napaka-demonyo niya. Ay, ganun din. Demonyo. And then, wag nating kalimutan na may threats din siyang binibitaw sa'yo, di ba? Tulad ng, sinabi mo kanina? Na papatayin niya yung ate ko, papatayin niya yung tatay ko. Pamilya. So, pagbabantang hindi talaga maganda. Tama? Okay. Ikaw naman. Ikaw ata yung pinakamatagal niya nakarelasyon sa huli, di ba? So, ano sa tingin mo? Meron bang katotohanan sa pinapakita ni Casper sa social media kaysa sa personal? Ano ba siya para sa'yo? Sige, tell us. Ganun din po, rin po niya eh. Hindi siya okay? Hindi siya okay talaga. Ano naman yung hindi magandang naging experience mo sa kanya? Ganun din po. Binubugbog ka? Hindi naman po ganun nakagaya sa ate ko kasi medyo naglaylo siya. Siyempre, may kaso nga siya sa akin. Ay, okay. Naglaylo siya sa akin na hindi niya ako binubugbog ng Hindi, before. Hindi, wala talaga. Wala naman before. Kinukulong niya lang ako sa bahay. Seloso siya, gano'n? Ganun. Kinukulong ka. Oh my Kinukulong God. lang ako sa bahay, hindi ako pinapalabas. Still, traumatizing pa rin. Trauma pa rin. May naging anak ba kayo? Wala po. Wala naman. Buti na lang, no? At least nasalba ka sa part na yun. Sinabi naman po namin sa kanya na yung ginawa niya, hindi na dapat para mag-anak pa siya. Ano na lang mangyayari anong gagawin? Tsahin. Di ba? Hindi, buti na lang. Magkapatid. Tapos, anong tatawag? Magkapatid sila nung anak niya. Grabe, di ba? Grabe. Grabe naman. Ang gulo dun, Pero, bilang ikaw yung bunso nilang kapatid, may pagsisisi ka ba sa nangyari? Ano? Lahat. Lahat? Lahat na nangyari. Sobrang pagsisisi ko. Okay. Sinong sinisisi mo? Sarili mo? Sarili ko po. Pati syempre, sarili ko kasi. Napunta ako sa ganun pumayag ako di ba? Na natakot ako. Na hindi naman dapat. Bata pa ako. Kasi ako nga bata rin Bakit naiwasan ko? Di ba? Hindi, lagi ko po silang pinapaalala. Di ba? Ako bata rin ako noon. Same lang ng niya. Bakit hindi niya nagawang Pero muntikan ka na din, Medyo minalas-malas lang to. Napako siya dun kumbaga. Nakaalis-alis kayo kahit pa paano napako siya. Yun yung problema. Parating tatandaan pa rin na tayo po bilang Pilipino, dapat maintindihan natin na hindi tayo pwedeng makipagrelasyon bilang adult sa mga bata. Hindi po pwede yun. Kasi ang mga bata ay vulnerable. Okay? 18 and below, vulnerable po yon sa mata ng batas. Bawal yon mga kahombre ko, for your information. Bawal na bawal yon. Ngayon, syempre, nangyari na. Naalaman na namin yung buong storya ni Casper sa inyo. Balik ako sa'yo, Jack. Bilang siya ay, obviously, tatay ng anak mo, tama? Good provider ba siya sa anak mo? Or hindi? Can you tell us the story? Simula nung pinanganak mo yung anak mo hanggang ngayon. Ilang taon na ba yung anak nyo? Magsi-16 na po ngayong November. Okay, magsi-16, mga ka-hombre ko. So, can you explain kung sa 16 years, 17, kasi pinanganak mo pa binuntis mo. 17 years, ano ang naibigay niya, na-provide niya? Can you explain? Wala po, kasi nung nanganak po ako sa... Wala? Opo. Hindi, meron naman po. Okay. Kwento ko lang po. Go. Nung nanganak po kasi ako dun sa anak namin. Wala po siyang kapera-pera. So, mama ko po ang Ayos po. Tapos, ayun po. Tsaka wala rin siya nung nanganak ka. Wala rin po nung nanganak ako. Wala rin po siya sa tabi ko. Ang mama ko lang po. Tapos, ayun po, nung nanganak ako, nakapagbibigay naman po siya ng siguro 1 taon hanggang 3 taon po yung anak ko. Okay. Anong nabibigay niya? Diaper? Gatas po. Ayun, After nun, wala na po. 3 taon lang? Hindi, 3 taon. Tapos po, nung mga naging 12 years old na po yung anak ko, ayun, nabibigyan niya po ng baon, 100. Kada araw? Hindi po. Sa 1 linggo, bibigyan niya po 200. Ayun na po. Tapos, after nun, wala na. Ito na po. Wala na. So, konti Pinilan lang? niya po ng isang gamit yan sa school, 1 beses lang po simula po nung
pinanganak ko siya. Pero ngayon, sa awa naman ng Diyos, napasok Wala naman po. siya. Hindi, Napasok. napasok po ako. Napasok siya. Napasok po siya. Dahil sa'yo na yan. Dahil na po sa akin. So wala siya, in short, sa 17 years, yun, grabe na yung 4 years nang may naitulong Yes, kahit papano. Opo, yung kahit papaano. Yun, kayo lang yung tumansya kung gaano kalupit yun. So, pero wala naman siyang pinakitang mali sa anak niya, personally. Pinupuntahan niya ba yung anak niya? Ano po, siya po, pinupuntahan ng anak ko. Kasi malapit nga lang po ang bahay. Pinupuntahan niya yung tatay niya? Pinapupunta ko po siya. Punta Punta ka naman doon kasi mahusay. Mahusay kang ina. Opo, kahit po ano, kasi panay pambababae lang yung tatay mo eh. Yung ginagawa, hindi ka naman doon. Ganun ginagawa okay. po siya. Nagbibigay pag napunta siya? Hindi po, galit pa nga po. Wala nga daw pong pera, ganyan. Minsan wala daw pong pera. Minsan magbibigay pagka nasa mood. Pero tinatanggap niya yung anak niya naman doon sa kanila? Opo, tinatanggap niya naman po. Pinapakain lang yun, ganun. May alam ba kayo kay Norman Mangusin? Question lang, no? Actually po, ninong niya po yun. Ninong niya ng anak niyo. Opo. Meron ka bang alam sa kanya na sa history ni Norman Mangusin? Wala Kasi po. medyo mas dikit sila eh. Wala po, kasi ninong niya po yun, pero hindi naman niya po pinuntahan, yung mga Pasko, hindi naman po. Wala rin naibigay sa kanyang inaanak. Zero. Wala po. Kilala niyo si Norman Mangusin, personally? Kilala naman po. May alam kayo sa kanya? Wala po. Zero? Wala, zero po. Nakikita-kita nyo lang siya doon nakasama ni Casper? Apo. Alright. Okay. Sige. Sa tingin nyo ba, nakabuti o nakasama si Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, sa kanya? Hindi po. Bakit? Ayun nga po, kasi nga, dahil doon sa pagsama-sama niya po doon kay Leo Marcos, pati na po kami, napapunta na po dito. Kasi nga po, yung pinapakita niya pong ugali lalo ni Casper, hindi naman po talaga totoo. Sa totoong buhay niya. Ano ba talagang pinapakita? Kasi ngayon ko lang yung napapanood talaga. Sa totoo lang, ha? Ano ba? Mabait ba si Casper sa kanya? Paano ba yun? Ano ba yung story? Opo, para po siya, sunod-sunuran po talaga siya doon. Pag sinabing pupunta po siya agad. Tapos pagyayabang niya po yun. Kasi nung nagsasama kami, talagang nandun na po siya eh. Pumupunta na po siya doon. Ay, pupunta ako doon sa boss ko. Yung ganyan. Kasi kinuha na ako. Magiging mapera na rin ako. At kami naman po. Ako naman po manina. Sige. Punta ka doon. Para magkapera. Tapos kapag kauwi naman po, pag manghihingi ng wala po ibibigay. So, wala siyang pera? Binali niya na daw kasi binali niya daw po sa utang. So, ayun niya. So, kumbaga, umaasa kayo na si Norman o FLM, siya yung makapagpabago sa inyo, kumbaga. Sabi po niya sa akin, laging kwento niya po sa akin nun eh. Hayaan mo, papayamanin ako nun. Hanggang ngayon po, sunod-sunuran pa rin naman. Hindi siya napayaman. Doon pa rin siya nakatira, same. Ikaw, sa tingin mo, personal, nakabuti ba si Norman, aka FLM, kay Casper? Sa tingin mo lang, no? Sa maliit mong taon. Para sa akin, napabuti sa akin. Sa sarili ko lang, napabuti. Kasi nailabas ko yung matagal ko ng kinikimkim. Na ikaw, kumbaga, naging way ka para mailabas ko yung para makita rin ng mga tao na ganun pala siya. Si Casper, okay. Sa bagay. Nice. That's very intelligent anyway. Medyo kakaiba yung utak mo, Nice. Nice. Diba? Okay, that's good. It caught me off guard, sa totoo lang. Nice. So, positive yun sa'yo. Kasi at least nakarating ka dito, lumakas loob mo. Kasi gusto ko rin naman na yung, kahit ako, nasasaktan din naman ako sa pamangkin ko. Ang sarap-sarap ng kinakain mo dyan eh. Diba? Ano ka pa? Steak. Steak. Diyos ko, yung anak mo, nagcha-chopstick ka pa. Hindi mo naman alam. Hindi marunong. Pulo muna ng tubig. Kuha na isang laki sa tindahan. Basagan na isang itlog. Para may laman. Ano ka ba? Masarap yun. At least bago ka mag-bash, may laman na yung sikmura mo. Magkaroon ng hangin yung utak mo. Diba? Tapos yung anak mo, lambaon. Matalino pa naman sana, sir. Yung anak niya. Lagi po yan, top. Kasi ang average po niya, laging 92, 93.
Lagi po siyang may certificate. Ayun Kahit yan. wala po siya minsan baon po, sir. Napasok pa rin. po siya. Kasi, sir, ang trabaho ko po talaga sa bar lang po ako nagtatrabaho. Well lang, wag mong ilalang Yes po, yun, ha? entertainment. Sa bar Yes ka po. nagtatrabaho. Okay. Kaya kapag alam po ng anak ko na kapag may kita ako, Maganda baon. maganda baon pag wala. Wala, wala. Papasok po yan, sir, kahit wala pong baon. Wawa Inaasikaso naman. niya po yung sarili niya. So actually, ang ganda ng point mo, ha? Sa tuwing nakikita nyo ba siya na, napapanood nyo to, Oo, anyway? nagigigil ako. Ako rin kahit Nanggigigil kayo? nagigil din ako sa kanya, sir. Kasi grabe. hindi ko inaano yung sarili ko yung sa anak niya na lang po. Na ang Sana sarap kahit ng kinakain papaano, niyo, no? Nabibigyan niya yung anak ko. Hindi niya po naiisip ako. As in, mama niya po, di ba, pagka anak mo, ang mga anak ko po ba, kumakain ba doon ng maayos, kahit hindi na ako makakain. Siya po, naturingang tatay siya, parang, Bata, ang sarap pa ng parang ano niya, bata. halos dumighay pa siya doon sa video ng, hindi niya naiisip yung mga anak. Oo, tas ang gaganda ng Oo, damit. di ba? Oh, gaganda ng damit. Gara, di ba? Oo, di ba? Ganun po talaga siya. Oh my God. Kaya magandang nadulot. Nakita ko siya. Nakita niya rin kami. Oo, sa bahay. Di ba? Makikita niya. Makikita niya to, mapapanood niya to. Oh, ikaw, sa tingin mo ba, ikaw yung pinakamatagal na nakasama niya, may maganda bang naidulot si FLM sa kanya? Wala po. Bakit? Parang wala naman siyang napapala eh. Ewan ko lang kung sa kanya may napala eh. Dati naman wala. Bakit? Ano bang sinasabi niya sa'yo dati? Doon na kasi siya nag-work, di ba? Sabi nga ni ate mo. Hindi, nung time na yon umalis po po siya doon kay FLM eh. Kasi nga, hindi nga maayos yung walang sahod. Walang sahod, okay. Hindi ko naman sabihin wala, hindi namin alam. Kasi sinasabi niya, bayad lang ng utang. Ayun nga po, pag tumatawag ako kasi dati, hindi pa kami nagsasabi. Sabi ko, uwi ka ba? Yung ganyan. Kasi ang tagal niya po stay in siya dun eh. Stay in, okay. Opo, stay in siya. Sabi niya, teka lang muna, muna ako kasi nag-uusap kami. Sabi ko ba, bawal ka ba tawagan kapag kahit, siyempre, kinakasama niya ako, di ba? Tama. Girlfriend, Ay, sabi niya, kasi nandito si boss eh. Ayaw kanya may kausap? Ano ka ba? Ganon po. Ganon yung inano ko. Alam naman siguro na may... alam niya naman siguro na may asawa. Ang totoo naman kasi, ayaw niyang magkaroon ng parang hindi na umuwi-uwi si Casper sa bahay. So gusto niya talaga kasama niya? Kasama lagi. Gusto niya yung talagang Doon lang. doon na lang, mag-bodyguard talaga sa kanya. 24/7, mahabang buhay. Sorry, grabe. Hindi, pero nakakatawa kasi talaga, alam nyo. Anyway, natawa ko sa chopstick, di ba? I mean, they are trying their best na ipakita. Hindi, kasi syempre nanonood. Make it till you make it. Napapanood kasi namin. Pinapanood talaga namin siya. Kaya, shoutout po kami minsan. Sige. Sige, so, parang sa'yo, hindi nakabuti. Kasi mukhang wala din naman atang naidulot na maayos sa buhay mo noon, di ba? Wala naman talaga sa Ayun lang. So, sige. So, yun. Maraming salamat sa inyong magkakapatid na kayo pumunta pa dito para lang masabi ang inyong saloobin at mga naging experience nyo dito nga kay Casper, di ba? So, ayan, mga kahombre ko, nalaman nyo na ang storya ng buhay ni Casper. Dito, at least sa GMA, sabi niya, marami siyang naging partner. Sabi mo nga, marami siyang anak. Sa tingin mo, ilan anak niya? Tinanong ko po kasi yung panganay niyang anak. 20 daw po silang 20! Casper, grabe. Yan po, tinanong ko lang po yung anak niya, ha? More or less 20. Yan po. Sabi. Hindi niya nasusustentuhan. Isa, hindi niya nasusustentuhan. So, Hindi ko lang din po alam. sa Basta bagay, sa anak ko. mahirap mag-disclose, Opo, hindi natin yes alam. po. Okay, tama. So, yun. Maraming salamat guys kasi tinanggap nyo ang aking paunlak dito. Okay, maraming salamat sa inyong pagpunta. Pero ngayon, mga kahombre ko, atin pong aanyayahan ngayon. Ilang taon na yung anak mo? 15 po. 15. So, syempre, menor de edad, mga kahombre ko. So, mukhang meron siyang mensahe sa kanyang tatay. So, ito mga kahombre ko, kasama na po natin ang anak ni Casper kay Madam Jack, no? So, 15 ka na, di ba? 15 years old. Napapanood mo ba ang tatay mo na si Casper sa social media? Opo. Okay. Nare-recognize mo siya na siya talaga yon? Opo. Okay.
Nasabi nga ng nanay mo, di ba, na pinupuntahan mo siya sa kanyang bahay. Opo. Ano naman ang masasabi mo sa iyong ama sa part na yun? Okay lang naman po siya na alagaan niya po ako ng maayos. Pinapakain po ng maayos. Pag napunta ka doon. Opo. Okay. Actually, mga kahombre ko, bilib ako sa nanay nito kasi kita nyo yun, binibigyan niya pa rin ng pagkakataon ang ama niya na mapakita na tatay talaga na, look man, nandito yung anak mo, asikasuhin mo naman. Di ba? Ano ang nafe-feel mo sa tuwing nakikita mo ang tatay mo sa video? Curious ako actually. Siyempre po para po sa akin, nahihiya rin po ako para sa sarili. Okay. Sige. Okay. Tissue. Nahihiya rin po ako para sa sarili ko kasi po, tatay ko po siya. Siyempre po, nahihiya rin po ako na nalalabas po yun sa social media. Nakikita po yun ng mga ibang tao. Mga classmate mo, Opo. alam na tatay mo siya, di ba? Opo. Siyempre, ano pong iisipin ng tao na ganyan po siya, di ba? Nakakahiya po yun. Ano ba yung hindi mo nagugustuhan sa kanya? Yung napanood ko po kasi yung video nila ni Ninong, ni Evelyn po na grabe ka po nila murahin. Okay. And sana po, mahiya rin po siya. Kasi po, siyempre po, ayun nga po, nalalabas po siya sa social media. And sana, maging lesson po sa kanya to na sana magbago siya. Siyempre po, ang dami niya pong naging anak. Siyempre, lang po iisipin ng iba niyang anak, di ba? Na gano'n na talaga siya. Di ba? Gano'n na po talaga siyang tatay. Na wala pong kwenta. Before nung sa akin, no? Kasi hindi lang naman ako yung nila, no? Before, anong nakikita mo sa mga content niya? Was he okay before? Nung bago nila ako i-content, di ba? May iba pa silang pinagagagawa dati sa videos. Ay, hindi ko po napapanood. Ngayon mo lang siya napanood ulit. Ngayon mo siya, okay. Ngayon lang po siya lumabas sa ko. Okay. So, masakit yun, tama? Bilang sobrang sakit po. May naririnig ka ba sa iyong mga kaklase, classmates? Wala pa naman po. Siguro bukas pa po. Mabuti naman. At sa totoo lang, shout out din sa mga classmate nitong bata, no? Alam nyo na to kung sino siya. Wag nating asarin. Kasi at the end of the day, hindi naman nagmi-mirror, no? Yung ugali ng ama sa anak, hindi ganun yon. Buti na lang, hindi ganun yon, di ba? Ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak, ha? Huwag nating kalimutan yan. So, wala po siyang kinalaman sa mga ginagawa ng tatay niya. So, iba to, ibang tao na to. Okay, huling mensahe mo sa tatay mo, humarap ka dito sa camera na ito, then pwede kang magsalita sa tatay mo. Go. Hi, Daddy. Andito po ako ngayon para magsabi ng nararamdaman ko sa mga nakikita ko sa'yo. Sana, Daddy, may ka po, may hiya ka po na kasi po bilang anak mo, nakakahiya rin po yun. Kasi sana po isipin mo na paano na lang po pag nabully ako, di ba? Sa school. Kasi ganyan yung tatay ko. Like, alam ko pong may pagkukulang sa akin. Pero sana wag mo nang dagdagan. Kasi nga, syempre nakakalungkot po. Kasi alam ko, sobrang laki po ng tampo ko sa'yo. Kasi nga, gusto kong maging buo pa rin tayo nila, Mami. Pero hindi pa rin. Hindi talaga kaya. Kasi nga dahil sa ugali mong ganyan, and sana onting bigay mo lang sa akin ng pera, masaya na po ako doon. Pero sana po, magbago ka po. Sana hindi ka na maging ganyan. May pa naman po sa'yo yung Diyos. May awa pa naman po sa'yo yung Diyos. Daddy, hindi ka man po naging mabuting ama sa akin. Pero sana maging mabuti ka po sa iba. So yon mga kahombre ko, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat sa anak ni Casper dito at lalo na sa pamilyang pumunta dito upang magsabi ng kanilang saloobin dito sa atin at ihayag sa inyo mga kahombre ko yung totoong storya ni Casper sa likod ng social media. So yon, maraming salamat sa iyo.
Ne, at ikaw tinanggap mo din ito at syempre kahit papaano, sana nakatulong din kami na Lesson na rin po para sa kanya. Oo, para sa kanya. At least, yun na, di ba? Casper, ito personal comment ko naman sa'yo, no? Ayan, sa harap ng iyong anak, totoo, wala ka nang ginawa kundi pagmumurahin ako, hindi kita inaano, di ba? Nagtitrip-trip lang tayo, loko-lokohan lang tayo sa internet, okay lang, Casper, ganun lang, di ba? Nakikita mo na this is not a joke. Hindi ito biruan. Look at your daughter. Hindi lang yan ang anak mo, marami ka pang ibang anak, sabi nga nila dito. Isipin mo kung anong nafe-feel nila sa tuwing ganyan yung lumalabas sa bunganga mo. Di ba? Ayan yung problema, Casper. Parehas kasi tayong dalawa. Kaya ako naging gantong katino dahil may pamilya na ako at may mga anak ako nanunood sa akin, nakakahiya naman. Sana ikaw, magkaroon ka rin ng ganong utak dahil mahiya-hiya ka naman, nakakaawa yung anak mo. Ang tali-talino pa naman ito. No? Ang ganda-ganda pa naman ito, karespe-respeto itong anak mo. Tapos, ganyan lang ang sinasabi sa'yo. 15 anyos, Casper. Diyos ko Lord, magbago ka na. Wala. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.